Yung ganitong Japanese siomai na puno ng chili garlic oil, the best yan, promise. At sa sobrang sarap nito, mapapahigop ka pa ng sausawan. At sa paggawa nga nito, ito yung mga kakailanganin natin. Meron tayo dyang pork, onion leeks, onion at carrots. At gagamit nga rin ako dito ng food processor para magiling itong mga gagamitin natin. Una ko nga sinalang dyan itong mga baboy. Pwede naman kayo ditong bumili ng giniling na para hindi na kayo mahirapan magiling. Pero pag may food processor naman kayo, ay mabilis lang naman tong gawin. Nang nagiling ko na nga yung baboy, nilagay ko naman na dito yung mga gulay. Isasalang lang natin yan dyan hanggang sa magiling-giling sila na parang ganto. At after nyan, isasalin ko na nga ito sa plato. Dahil titimplahan naman na natin ito ng iba pang mga pampalasa. Lagay nga ako dyan ng oyster sauce, minta hanggang sa mabahin kayo, garlic powder at asin. Gagamit din tayo dito ng itlog. At ito na nga lang itlog ng pugo yung gagamitin ko. Ito nga pala yung tinabi ko na parang mamisa. Nung nagluto tayo ng pugulo, ginamit ko na nga yan kasi hindi naman pala tumamimisa at itlog lang din pala. Ayan nga't minekos-mekos ko lang. Naglagay na nga rin ako dito ng isang kutsarang 1 tablespoon ng harina. Imekos-mekos lang natin ito hanggang sa wala na tayong makitang puti. Gagamit nga rin pala tayo dito ng imitation crab or crab stick kung tawagin. At meron din tayo ditong seaweed. Japanese siomai nga pala yung gagawin natin ngayon. Ito nga yung flavor ng siomai na paborito kong binibili sa labas. Grabe, ang sarap kasi nito. Kaya nga lang medyo may kamahalan na rin. At dito nga sa may amin, bibihira may nagtitinda ng flavor na Japanese. Kaya naisipan kong gumawa na lang. At yan, ganyan lang pala siya gawin mga ate. Ilagay lang ako ng mixture natin dun sa may seaweed. Pagkatapos ilagay ko na sa gitna yung crab stick. At pinaikot-ikot ko lang. Make sure na maigpit yung pagkakapaikot natin para hindi makawala. At dun sa pinakadulo, para mag-lock yun ay punasan mo lang ng tubig. At ito nga'y gagawin natin sa lahat. Diba madali nga lang siyang gawin? Kayo ba mga ate, kumakain kayo ng Japanese siomai? Ito nga pala ay nakagawa ako ng 5 piraso. Pwede mo naman na itong hiwa-hiwain. Kaya lang sa amin ay nilagay ko muna sa freezer ng mga 3 oras para tumigas, para hindi siya mahirap hiwain. Syempre hindi makukumpleto ang ating siomai kung walang chili garlic oil. Kaya ayan, naggiling muna ako dito ng bawang. Sinunod ko na rin itong mga sili. Itong ang mga sili, pagkagiling ko ay dinagdagan ko ng mantika para mas lalo pa siyang mapino. Pagkatapos nga niya, nagsalang na rin ako ng pan. Lulutuin nga muna natin itong chili garlic oil habang nagiintay tayo dun sa ginawa nating Japanese siomai. Bago pa uminit itong mantika na nilagay ko, inilagay ko na rin itong mga bawang para hindi siya mabigla at masunog kaagad. Lulutuin nga lang pala natin ito, hindi natin pagbabrownin. Tapos nga lalagay ko na nga rin dito yung sili. Sa pagluluto ko nga pala netong chili garlic oil, mahinang apoy lang para hindi sila masunog at pumait. Nang kumukulo na nga ito, ay tinimplahan ko na rin. Yan ko nga pala yan ng shrimp cube, asukal na pula at asin. Ang chili garlic pa lang ay pwede nang iulam. Grabe, sobrang bango nga niyan habang niluluto. At pag malapit na nga itong maluto, ay nilagyan ko nga lang ito ng suka para tumagal pa nga yung buhay niya. At bago mo to haluin, palipasin mo muna 1 minuto. At pagkatapos niyan ay okay na rin naman yan. Tingnan nyo naman yan, chili garlic oil pa lang, nakakatakam na talaga. Makalipas ang 3 oras, eto na rin yung ginawa nating Japanese siomai. Medyo matigas-tigas na nga rin siya. Kinuha ko nga lang itong 3 roll. At yung 2, binalot ko ulit ng plastic at binalik ko sa ref. Hindi ko nga nilahat niluto, akala ko kasi marami yung magagawa kong hiwa. Konti lang pala dahil ang lalaki ng ginawa ko. At habang inihiwa ko nga yan, talaga naman takam na ako. Kaya nung matapos ko ng mahiwa to, ay sinalang ko na agad-agad dito sa may steamer. I-steam ko nga pala to ng 18 to 20 minutes. At habang ini-steam nga ito, grabe, sobrang bango talaga. At ito na nga yung itsura nung maluto na. At ito naman nga yung ginawa nating chili garlic oil. Ay, grabe naman talaga na yan. Sa mga makakapanood nito, siguradong magke-crave kayong malala. At ayan nga, nilalagyan ko na nga ito ng chili garlic oil sa ibabaw. Ay, sobrang sarap niyan, promise. Huwag nyo nga lang sana itong mapapanood ng hating gabi. Sigurado ako magwawala yung mga anaconda nyo sa tiyan. Yung ganitong siomai na puno ng chili garlic sa ibabaw, naku! Talaga naman. At gumawa na nga rin ako dito ng sausawan na toyo mansi. Unang kagat, first bite. Ang sarap! Grabe mga ate, sobrang sarap talaga, hindi ako nagbibiro. Kaya kung hindi kayo naniniwala, gumawa na rin kayo. Halos maubos ko na nga itong ginawa ko. Hindi ko talaga namalaya na nakarami ako dyan. Kaya ngayon habang ine-edit ko ito, natatawa ako na ganun pala karami yung nakain ko dito. Craving satisfied talaga. Nagreklamo na nga lang yung kapatid ko dyan, natirhan ko siya kaya tumigil na ako. Comment nyo naman dyan kung anong oras nyo to napanood at kung taga saan kayo para malaman namin hanggang saan umabot itong video.
Sheesh!